Alam mo ba, bago pa tayo matuto maghalukay sa ukay-ukay, nahalukay muna ang ideyang ito mula sa denosyon at naibaon dahil sa ginawa itong iligal? Kamusta? Ako si Jefferson G. Madarang at welcome sa Wayback Wednesday kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang iba pa naming mga video, maaaring i-like at i-follow ang page o channel na ito. Tara, pag-usapan natin ang second-hand fashion ng Pilipinas. Noong 1980s, tuwing nakakaranas ng kalamidad ang rehiyon ng Luzon, maraming bansang dayuhan, pati na rin ang Philippine Salvation Army, ang nagpadala ng relief goods. Kasama rito ang mga damit para sa mga nasalanta, lalo na sa Cordillera Region. Ngunit nang marami ang mga natitirang damit, naisipan ng ilan na ibenta ito sa murang halaga. Nagsimula ang unang tindahan ng segunda manong damit sa Baguio. Mula sa salitang halukay, naging ukay-ukay ang tawag dito dahil kinalalkal o hinahalukay ang mga tambak na damit para makahanap ng magandang piraso. Dahil sa murang presyo at dami ng pagpipilian, mabilis lumaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa, lalo na sa Maynila. Hindi lang ito naging praktikal para sa mga gustong makatipid, kundi naging bahagi na rin ng kulturang matalinong pamimili. Ang paghahanap ng hidden gems sa mga ukay. Sa kabila nito, ang ibang ukay-ukay ay ipinagbabawal at naging ilegal. Noong 1996, idineklara ang RA number 4653 kung saan sinasabi na ipinagbabawal ang pagbenta ng imported na mga segunda manong damit upang maprotektahan ang kalusugan at dignidad ng mga Pilipino. Ang parusa sa paglabag ng batas na ito ay pagbabayad ng malaking halaga at pagkakulong ng ilang taon. Kasama na rito ang pagsunog ng mga makukumpiskang damit. Marami nagbebentang Pilipino ang natakot dahil dito. Ngunit mahirap mahuli ang mga nagbebenta ng mga imported na damit dahil mahirap din suriin kung ang mga ibinebentang damit ay talaga bang imported. Idinagdag rin ng mga otoridad na ang kanilang tinutuunan ay ang mga warehouse at tindahan ng nasasaksing nagbebenta ng imported na damit. Ngayon, ukay-ukay ay hindi na lang para sa mga nagtitipid. Naging bahagi na rin ito ng fashion at sustainability movement. Maraming Pinoy ang bumabalik sa ukay hindi para lang makahanap ng murang damit, kundi para suportahan ang slow fashion at bawasan ang textile waste. Kaya sa susunod may makita kang vintage jacket o branded bag sa ukay, tandaan, hindi lang ito simpleng second hand, ito ay nag-ugat sa pagtutulungan, diskarte at pagmamahal ng mga Pilipino sa fashion at praktikalidad. Kung nais ninyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga links ng sources ng video na ito. At samahan ninyo muli kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Jefferson G. Madarang at ngayon, alam mo na. Nabibitin naman ako ngayon. Ang parusa sa paglabas, nabubulol na magandang piraso para sa makahanap, para ako mali ako. Nahabol ko kasi.